من التزم السلفية حصل الخير كله وحصل أجرا عظيما وفيرا كبيرا لأنه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, sa gabing ito, ika-9 ng Safar sa taong 1448 Ba'dal Hijra na naayon sa July 22, 2026 sa ika-9 natin na dars, ika-9 na dars, ipagpapatuloy natin ang ating klase sa Tafsir Al-Muyassar at kukunin natin ang tafsir ng Suratul Fil at Suratul Quraysh. Dahil ang dalawang sura na ito ay may koneksyon sa isa't isa at kailangan natin silang banggitin ng magkasama. At ang Suratul Fil, barakallahu fikum, ay may napakahalagang kwento. Kaya bago tayo magsimula sa tafsir nito, babanggitin muna natin ang kwentong ito. Sinabi ni Al-Hafidh Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, anong pangalan ni Hafidh Ibn Kathir? Man ya'rif? Ismail bin Umar. Asan? Si Al-Hafidh Ibn Kathir, ang kanyang pangalan ay Ismail bin Umar Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Kailan siya pumanaw? So 774. Pumanaw si Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sa taong 774 Ba'dal Hijra. So binanggit niya sa kanyang tafsir. Anong pangalan ng kanyang tafsir? Tafsir Al-Quran Al-Azim. So ang pangalan ng kanyang tafsir ay Tafsir Al-Quran Al-Azim. So sinabi niya dito sa tafsir ng Suratul Fil, "Hadhihi minan ni'ami allati imtanna Allahu biha 'ala Quraysh fima sarafa 'anhum min ashabil fil." Ito ay kabilang sa mga biyayang ipinagkaloob ng Allah sa Quraysh. At Quraysh ito ay isa sa mga tribo sa Makkah. Fima sarafa 'anhum min ashabil fil. Nang ilayo niya mula sa kanila ang kasamahan ng elepante. Ang ibig sabihin ng al-fil ay elepante. Alladhina kanu qad 'azamu 'ala hadmil Ka'bah wa mahwi athariha min al-wujud. Na nagpasya na gibain, sirain ng Ka'bah at burahin ang anumang bakas nito mula sa mundo. Fa'abadahumullah wa arghama anafahum wa khayyaba sa'yahum wa adalla 'amalahum wa raddahum bi syarri khaybah. Kaya winasak sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinahiya sila, binigo ang kanilang pagsisikap at ginawang walang kabuluhan ang kanilang ginawa at pinabalik sila na may napakasamang kabiguan. Wa kanu qauman nasara, at ang ashabul fil sila ay mga Kristiyano. Ang kanilang relihiyon ay Kristiyano. Wa kana dinuhum idh dhaka aqraba halan mimma kana alayhi Quraysh min ibadati al-awthan. At ang kanilang relihiyon, ang mga Kristiyano sa panahon na iyon, at keeping in mind na itong kwento na ito ay nangyari before pa ipinanganak ang propeta sallallahu alayhi wasallam. So ang kanilang relihiyon noong panahon iyon ay mas malapit sa katotohanan kaysa sa kalagayan ng Quraysh. Bakit? Anong ginagawa nila? Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Walakin kana hadha min babil irhas wa tawti'ah limab'ath Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa innahu fi dhalika al-'am wulida ala ashharil aqwal. Ngunit ito ay kabilang sa mga paunang tanda, palatandaan at paghahanda para sa pagkasugo o pagiging propeta ng sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam, sapagkat ayon sa pinakakilalang pananaw, ipinanganak ang propeta sallallahu alayhi wasallam sa taong iyon, sa Amul Fil, sa taon na nangyari itong kaganapan. Walisanu halil qadar yaqul, lam nansurkum ya ma'syara Quraysh ala al-habasha li khayriyatikum alayhim. At para bang sinasabi ng itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala,
hindi namin kayo tinulungan o mga Quraysh laban sa mga taga-Habasha dahil sa mas mabuti kayo kaysa sa kanila. Walakin siyanatan lil baytil atiq alladhi sanusharrifuhu wa nu'azzimuhu wa nuwaqqiruhu bi bi'thatin nabiyil ummi Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi khatamil anbiya. Bagkos upang protektahan ang sinaunang bahay, ang Kaaba, na aming pararangalan, dadakilain at bibigyang galang sa pamamagitan ng pagpapadala ng propeta na hindi marunong magbasa at hindi marunong sumulat. Si Muhammad sallallahu alayhi wasallam ang panghuli sa mga propeta. وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب. At ito ang kwento ng mga kasamahan ng elepante sa isang maikli at pinaikling at madaling paraan. قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذا نواس وكان آخر ملوك حمير وكان مشركا هو الذي قتل أصحاب الأخدود وكانوا نصارى وكانوا قريبا من 20,000. Nauna nang nabanggit sa kwento ng mga kasamahan ng Ukhdud, ng hukay. At ang tinutukoy dito ni Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ay ang anong sura? Suratul Buruj, ahsan. Dahil siyempre ang tafsir ng Ibn Kathir ay nagsimula mula sa Suratul Baqarah pababa. Ngunit tayo kinukuha natin ang Suratul Nas pataas. So binanggit doon na si Dhu Nuwas na siyang huling hari ng Himyar at siya isang musyrik. Ang siyang pumatay, si Dhu Nuwas, ang siyang pumatay sa mga kasamahan ng hukay. Sila ay mga Kristiyano at halos umabot sa 20,000 ang kanilang bilang. 20,000 ang kanilang bilang. Falam yuflit minhum illa Daus dhu Tha'laban. At walang nakaligtas sa kanila maliban kay Daus dhu Tha'laban. Fadhahaba fastaghatha biqaisar Malik al-Sham wa kana nasraniyan. Kaya pumunta siya at humingi ng tulong kay Al-Qaisar or Caesar, ang hari ng Sham. Saan ang Sham na yun? Syria, ano pa? Lebanon, Palestine, Jordan, ahsan. So ang mga lugar na ito dati ang tawag dito ay Asham. So pumunta siya at humingi ng tulong kay Qaisar. Siya ang hari ng Sham at siya isang Kristiyano. Fakataba lahu ilan Najashi Malik al-Habasha likawnihi aqraba ilayhim. At sumulat ito para sa kanya kay An-Najashi, ang hari ng Habasha, dahil siya ang mas malapit sa kanila. Ang tanong, si Najashi dito, sino siya? So, ang Najashi, ito ay pangalan sa bawat king sa Habasha. Tulad ng lakab na Fir'aun. So, lahat ng mga pinuno sa Misr, tinatawag sa kanya Fir'aun. So, hindi lang yung Fir'aun na nalunod. Ganon din sa Habasha, lahat ng malik, lahat ng kumaga president sa panahon natin, pwede natin sabihin president, ang tinatawag sa kanila ay Najashi. So, nagsulat siya para sa kanya kaya Najashi, ang hari ng Habasha, dahil siya ay mas malapit sa kanila. Faba'atha ma'ahu amirain. Kaya nagpadala siya kasama nito ng 2 pinuno, Aryab wa Abraha. Aryab wa Abraha. Ito ang pangalan ng 2 pinuno na ito. Si Abraha ibn al-Sabah Aba Yaksum fi Jayshin Kathif, kasama ang isang malaking hukbo, malaking sundalo. Fadakhalu al-Yaman fajasu khilal ad-diyar wastalabu al-mulka min Himyar wa halaka Dhu Nuwasin ghariqan fil bahr. Pumasok sila sa Yemen ang 2 ito kasama ang malaking army nila at naglibot sila sa mga lupain nito at inagaw nila ang pamamahala mula sa Himyar. Ito ay isang lugar. At namatay si Dhu Nuwas, siya ang pinuno ng Himyar, nang malunod siya sa dagat. واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران
Aryad wa Abraha. At napunta sa mga taga-Habasha ang pamamahala, ang leadership pumunta sa taga-Habasha sa Yemen. Sa ilalim ng dalawang pinunong ito, sino sila? Aryad wa Abraha. Fakhtalafa fi amrihima wa tasawala wa taqatala wa tasaffa. Pagkatapos ay nagkaroon silang dalawa ng hindi pagkakasundon. Kumbaga nagkaroon sila ng conflict. At naghamunan sila at naglaban. At pumuwesto ang kanilang dalawang hukbo laban sa isa't isa. Magkaroon sila ng giyera itong dalawang grupo na ito. Faqala ahaduhuma lil akhar, innahu la hajata bina ila istidam al-jayshayn bainana. Sinabi ng isa sa kanila, isa sa dalawang ito, ng dalawang pinuno, hindi natin kailangan magharap at maglaban ang dalawang hukbo natin. Na hindi na kailangan magkaroon ng digmaan ang dalawang army natin. Walakin ubruz ilayya wa abruz ilayk fa ayyuna qatala al-akhar istaqalla ba'dahu bil mulk. Bagkos lumabas ka upang harapin ako at haharapin kita. Ibig sabihin, ano tawag doon? Duel. One on one. At sino man sa atin ang makapatay sa isa, ay siya ang mag-isang mamamahala pagkatapos nito. Ibig sabihin, kung sino ang nanalo at sino ang na-survive, siya yung maging leader. Fa'ajabahu ila dhalika fatabaraza wa khalfa kulli wahidin minhuma qanatun. Kaya pumayag siya rito at pag nagharap silang dalawa sa isang labanan. At sa likod ng bawat isa sa kanila ay may isang taong may dalang bangkaw or ang spear. Alam niyo yung spear? Yung mahabang, yun ang tinatawag na spear. Fahamala Aryadu ala Abraha fadarabahu bisayf. Kaya sinugod ni Aryad si Abraha at hinampas siya ng espada. Fasharama anfahu wa famahu wa shaqqa wajhahu. Kaya napunit ang kanyang ilong. Kaninong ilong? Si Abraha. Napunit ang kanyang ilong at ang kanyang bibig at nasugatan ang kanyang mukha. Wa hamala Atawda maula Abraha ala Aryad faqatalahu. At sinugod ni Atawda at siya ang alipin ni Abraha. Sinugod niya si Aryad at pinatay niya ito. Kaya namatay sino? Sinang namatay dito? Si Aryad. Wa raja'a Abraha jarihan fadawa jurhahu fabara'a wastaqalla bitadbiri jayshil Habasha bil Yaman. Kaya bumalik si Abraha na may mga sugat. Ginamot niya ang kanyang sugat hanggang sa gumaling siya at pagkatapos nito ay siya na ang nag-iisang namahala sa hukbo ng Habasha sa Yemen. Siya ang naging leader. Fakataba ilayhi an-Najashiyu yalumuhu ala ma kana minhu wa yatawa'aduhu wa yahlifu la yata'anna biladahu wa yajizzanna nasiyatahu. Kaya nagsulat sa kanya si an-Najashi, ang leader ng Yemen? Habasha. Sa panahon natin na yun, sanang Habasha. Ethiopia, ahsan. Kaya sumulat sa kanya si an-Najashi at sinisisi siya sa kanyang ginawa. Sinisisi sino? Si Abraha. At pinagbantaan siya at nanumpang pupunta siya sa kanyang lupain sa Yemen at gugupitin niya ang kanyang buhok sa harapan ng kanyang ulo dito. Kumbaga kung saan ang magsisimula ang buhok. Faarsala ilayhi Abraha yataraqqaqu lahu wa yusani'uhu wa ba'atha ma'a rasulihi bihadaya wa tuhaf. Kaya nagpadala si Abraha sa kanya upang magpagkumbaba siya at makipagkasundo. At nagpadala siya kasama ng kanyang sugo ng mga regalo at mahalagang bagay. Ano ito? Wa bijirabin fiha min turabil Yaman wa jazza nasiyatahu fa arsalaha ma'ahu. Nagpadala siya ng isang sisidlan, isang vessel na may lupa mula sa Yemen. At ginupit niya ang buhok sa harapan ng kanyang ulo at ipinadala niya ito. Wa yaqulu fi kitabihi, bakit? Ano ang halaf? Ano yung sumpa na binanggit niya Najashi?
Sinabi niya na pupuntahan kita dyan sa Yemen at tatapak ako sa lupain ng Yemen at gugupitin ko ang buhok sa harapan ng ulo mo. At nagsabi siya ng wallahi, nagsumpa siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ang mga bagay na ito kahit pa before ng Islam, andun na ito sa kanila. So kapag sasabi ka ng wallahi, kailangan gawin mo ito. So anong ginawa ni Abraha? Kumuha siya ng vessel, naglagay siya ng lupa galing sa Yemen at pinutol niya ang buhok niya. Wa yaqulu fi kitabihi, at sinabi niya sa kanyang sulat, liyata al-maliku ala hadha al-jirab fayabarra qasamahu wa hadhihi nasiyati qad ba'athtu biha ilayk. Sabi niya, sabihin ninyo doon sa hari, tapakan ng hari ang sisidlang ito, ang lupa na ito, upang matupad niya ang kanyang sinumpaan. At narito ang buhok sa harapan ng aking ulo na ipinadala ko sa iyo. Ibig sabihin, ang oath na ginawa ni An-Najashi, tinupad ni sino? Si Abraha, na hindi kailangan ni Najashi na pumunta sa Yemen. فَلَمَّا وَصَلَ ذَلِكَ إِلَيْهِ أَعْجَبَهُ مِنْهُ وَرَضِيَ عَنْهُ وَأَقَرَّهُ عَلَى عَمَلِهِ. Nang makarating ito sa kanya, natuwa siya sa ginawa ni Abraha. Naging kontento siya sa kanya at pinanatili siya sa kanyang posisyon. وَأَرْسَلَ أَبْرَهَا يَقُولُ لِلنَّجَاشِي إِنِّي سَأَبْنِي لَكَ كَنِيسَةً بِأَرْضِ الْيَمَنِ لَمْ يُبْنَى قَبْلَهَا مِثْلُهَا. At nagpadala si Abraha ng mensahe kay An-Najashi at nagsabi siya, gagawa ako para sa iyo ng isang malaking simbahan sa lupain ng Yemen na walang katulad na naitayo bago nito. فَشَرَعَ فِي بِنَاءِ كَنِيسَةٍ هَائِلَةٍ بِصَنْعَاءَ وَرَفِيعَةَ الْبِنَاءِ عَالِيَةَ الْفِنَاءِ مُزَخْرَفَةَ الْأَرْجَاءِ. Kaya sinimulan niyang magtayo sa gumawa ng kanisa na ito, ng church na ito sa Sana'a. Saan ang Sana'a? Anong bansa? Yemen. Di ba nasa Yemen sila? Kaya sinimulan niyang magtayo sa Sana'a ng isang napakalaking simbahan. Napakataas ng gusali at napakaganda ng pagkakagawa at mga palamuti nito. Sammatha al-Arab al-Qullays. Tinawag ito ng mga Arab na al-Qullays. Bakit? Liirtifa'iha, dahil sa sobrang taas nito. Lianna an-nadhira ilayha takadu tasqutu qulunsuwatuhu an ra'sihi min irtifa'i binaiha. Dahil sa sobrang taas ng simbahan na ito, na kapag may tatayo doon at tumitingin dito sa simbahan na ito ay halos mahulog ang kanyang sombrero mula sa kanyang ulo dahil sa taas na kanyang pagtingin. وَعَزَمَ أَبْرَهَا الْأَشْرَمْ عَلَى أَنْ يَصْرِفَ حَجَّ الْعَرَبِ إِلَيْهَا كَمَا يُحَجُّ إِلَى الْكَعْبَةِ بِمَكَّةِ وَنَادَى بِذَلِكَ فِي مَمْلَكَتِهِ. At nagpasya si Abraha al-Ashram na ilipat dito ang Hajj ng mga Arab. Saan pumupunta ang mga Arab para magsagawa ng Hajj? Sa Makkah, sa Kaaba. Kahit before ang al-Islam. Kahit hindi pa dumating ang al-Islam. So gusto ni Abraha na ilipat ang kanilang Hajj mula sa Makkah, papunta saan? Dito sa kung saan ginawa niya ang kanisa na ito. At ipinahayag niya ito sa buong kanyang kaharian. Fakarihatil Arab al-Adnaniyya wal-Qahtaniyya dhalik. Kinasuklaman ito ng mga Arabo, mga Adnaniyya at Qahtaniyya, mga kabila, mga kabail, ano tawag dito? Mga tribo. Sa panahon na hanggang ngayon, may makita tayo hanggang sa panahon natin ang tribo ng Al-Qahtaniyya. At labis na nagalit ang Quraysh dahil dito. وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا حتى قصدها بعضهم وتوصل إلى أن دخلها ليلا. Taban, nagalit ang mga Arab, ang mga Quraysh. Ang Quraysh, sanang nakabasang tribo na ito? Sa Makkah. So, nagalit sila, sobrang galit, hanggang sa isa sa kanila ay sadyang pumunta dito sa simbahan na ito at nakapasok siya sa gabi. فَأَحْدَثَ فِيهَا وَكَرَّ رَاجِعًا.
Kaya dumumi siya sa loob nito at pagkatapos ay mabilis na umalis. فَلَمَّا رَأَى السَّدَنَةَ ذَلِكَ الْحَدَثِ رَفَعُوا أَمْرَهُمْ إِلَى مَلِكِهِمْ أَبْرَهَةَ. Nang makita ito ng tagapag-alaga, ang kumbagang gwardya ng simbahan, nagreklamo sila, ipinaalam nila ang nangyari sa kanilang hari na si Abraha. وَقَالُوا لَهُ إِنَّمَا صَنَعَ هَذَا بَعْدُ قُرَيْشٍ غَضَبًا لِبَيْتِهِمْ الَّذِي ضَاهَيْتَ هَذَا بِهِ. At sinabi sa kanya, ang gumawa nito ay isa sa mga Quraysh dahil sa galit nila para sa kanilang bahay, ang Kaaba, na ginawa mong katapat ng simbahang ito. فَأَقْسَمَ أَبْرَهَا لَيَسِيرَنَّ إِلَى بَيْتِ مَكَّةَ وَلَيُخَرِّبَنَّهُ حَجَرًا حَجَرًا. Kaya nangyari ito, nung nangyari ito, nanumpa si Abraha na pupunta siya sa bahay sa Makkah at gigibain niya ito bato kada bato. Anong dahilan? Dahil meron isa sa mga Quraysh na pumunta sa simbahan at dumumi. وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارا. At binanggit ni Muqatil ibn Sulaiman na ilang kabataan mula sa Quraysh ang pumasok sa simbahan at nagsindi sila ng apoy. وكان يوما فيه هواء شديد فأحرقته وسقطت إلى الأرض. At sa araw na iyon ay malakas ang hangin. Kaya nasunog ang simbahan at bumagsak ito sa lupa. Bumagsak ang simbahan na ito. فَتَأَهَّبَ أَبْرَهَا لِذَلِكَ وَصَارَ فِي جَيْشٍ كَثِيفٍ عَرَمْرَمٍ لِأَلَّا يَصُدَّهُ أَحَدٌ عَنْهُ. Kaya anong ginawa ni Abraham? Sa isang riwaya, may dumumi. Sa isang riwaya, sinunog ang simbahan. Kaya naghanda si Abraha para dito at naglakbay kasama ang isang napakalaki at napakaraming hukbo upang walang sino man ang makapagpigil sa kanya. وَاسْتَصْحَبَ مَعَهُ فِيلًا عَظِيمًا كَبِيرَ الْجُثَّةِ لَمْ يُرَى مِثْلُهُ. At dinala niya kasama niya ang isang napakalaking elepante na walang nakitang katulad nito. Yuqalu lahu Mahmud. Ang pangalan ng elepante na ito ay Mahmud. Wa kana qad ba'athahu ilayhi an-Najashi malikul Habasha lidhalik. At ipinadala ito sa kanya ni al-Najashi, ang hari ng Habasha, para sa layuning ito, para puntahan nila ang Makkah. Wa yuqalu kana ma'ahu aydan 8 afyal. At sinasabi rin na may kasama siyang 8. Anong ibig sabihin ng afyal? Ahsan. Ang afyal, ito ay jam'un, ito ay plural ng fil, ng elepante. At sinasabi rin na may kasama siyang 8 elepante. So hindi lang itong malaking elepante na dala nila, kasama nito ay ang 8 elepante. Waqila 12 fila. At sinabi ng ibang mga ulama na ito ay 12 elepante, 12 na mga elepante. Waqila ghayruhu. At meron silang ibang pananaw, wallahu a'lam. Yani, liyahdima bihi al-Ka'bah bi an yaj'ala as-salasila fil arkan. Ibig sabihin, gagamitin nila ang elepante upang gibain ang Ka'bah, upang sirain ang Ka'bah. At maglalagay sila ng mga kadena sa mga sulok nito, sa sulok ng Ka'bah. Wa tuda'u fi 'unuqil fil thumma yusjara liyulqiya al-ha'ita jumlatan wahida. At ikakabit nila ito sa leeg ng elepante. Pagkatapos ay itutulak nila ang elepante upang pabagsakin ang buong pader ng sabay-sabay, ang mga pader ng Kaaba. Falamma sami'atil Arab bimasirihi a'zamu dhalika jidda. Nang marinig ng mga Arab ang kanyang paglalakbay, itinuring nila itong napakalaking bagay. Wa ra'aw anna haqqan 'alayhim al-muhajabatu duna al-bayt wa radda man aradahu bikaid. At nakita nilang tungkulin nilang ipagtanggol ang bahay, ang Kaaba, at pigilan ang sino mang may masamang balak laban dito. فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ أَهْلِ الْيَمَنِ وَمُلُوكِهِمْ يُقَالُ لَهُ ذُو نَفَرٍ. Kaya lumabas upang harapin siya ang isang lalaki na kabilang sa mga mararangal at mga hari ng Yemen na tinatawag na Dhu Nafar. Ito ang pangalan ng haring ito.
Fada'a qaumahu wa man ajabahu min sa'iril Arab ila harbi Abraha. Tinawag niya ang kanyang mga tao at ang mga ibang mga Arabong tumugon sa kanya upang labanan si Abraha. Dahil narinig nila, anong gusto ni Abraha? Gusto niya sirain ng Kaaba. Kaya anong ginawa ng mga Arab? Sa Yemen, si Dhunafar at ang kanyang katauhan at ang ibang mga Arab, kumbaga nagkaisa sila upang labanan si Abraha. Wa jihadihi an baitillah wa ma yuridu min hadmihi wa kharabihi, at ipagtanggol ang bahay ng Allah mula sa kanyang hangaring gibain at wasakin ito. Faajabuhu wa qatalu Abraha, tumugon sila sa kanya at nilabanan nila si Abraha. Fahazamahum lima yuriduhu Allah, ngunit tinalo sila ni Abraha dahil sa nais ng Allah Azza wa Jal min karamatil baiti wa ta'zimihi, na ipakita ang karangalan at kadakilaan ng bahay. Dahil hindi mangyayari ang kisa ng Ashabul Fil sa Makkah kung natalo si Abraha sa Yemen pa lang. Upang ipakita ang karangalan at kadakilaan ng bahay ng Kaaba, wa usira Dhunafarin fastashabahu ma'ahu, at nahuli nila si Dhunafar, ang pinuno. Kaya isinama siya ni Abraha. Thumma madha liwajhihi hatta idha kana bi ardi Khath'am. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay hanggang sa makarating sa lupain na Khath'am. Ito ang pangalan ng lugar, Khath'am. Arada lahu Nufail ibn Habib al-Khath'ami fi qawmihi Shahran wa Nahis faqataluhu. Kung saan sa Khath'am hinarap siya ni Nufail ibn Habib al-Khath'ami kasama ang kanyang mga tao na sina Shahran at Nahis, at nilabanan nila siya dahil narinig rin nila na gusto nila sirain ng Kaaba. Nung dumating sila sa Khath'am, nilabanan sila. Fahazamuhum Abraha wa usira Nufail ibn Habib. Ngunit tinalo sila ni Abraha at nahuli si Nufail ibn Habib. Faarada qatlahu thumma afa anhu. Naisa na ni Abraha na patayin si Nufail ibn Habib, ngunit pinatawad niya ito. Wastashabahu ma'ahu liyadullahu fi biladil Hijaz, at isinama upang maging gabay siya sa lupain ng Hijaz, para siya yung mag-guide sa kanila papunta sa Hijaz. Anong Hijaz? Anong ibig sabihin ng Hijaz? Ano ito ng mga lugar? Mani Arif? Arif? Mahawla Makkah, kung ano yung nasa malapit ng paligid ng Makkah, Madina, Jeddah, at mga lugar na yun. So, ang tawag dito dati ay Al-Hijaz. So, gusto nila kay Nufail ibn Habib, siya yung mag-guide sa kanila papunta sa Al-Hijaz, yani papunta sa Makkah. فَلَمَّا اقْتَرَبَ مِنْ أَرْضِ الطَّائِفِ خَرَجَ إِلَيْهِ أَهْلُهَا ثَقِيفٌ. Nang malapit na siya sa lupain ng Taif. Saan ang Taif? Malapit sa Makkah, mga nasa 100 kilometers takriban, nasa bundok. Lumabas upang salubungin siya ng mga taga-Taif mula sa Thaqif. Wasana'uhu khifatan ala baytihim. At nakipagkasundo sa kanya dahil natakot sila para sa kanilang sambahan. Alladhi indahum alladhi yusammunahu Allat, na tinatawag nilang Allat. Ayaw nila na masira itong Diyos-Diyosan nila na Allat. Kaya nakipagsundo sila, ang mga taga-Taif, kay Abraha. Faakramahum wa ba'athu ma'ahu Aba Righalin dalila. Kaya pinakitunguhan niya sila ng mabuti at pinadala nila kasama niya si Abu Righal bilang gabay. Falamma intaha Abraha ila al-Mughammas wa huwa qaribun min Makkah, nazala bihi. Na makarating si Abraha sa al-Mughammas, at al-Mughammas ito ay malapit sa Makkah. Nagkampo sila doon. Doon na sila bumaba at nagkampo sila doon. Wa aghara jayshuhu ala sarhi ahli Makkah min al-ibli wa ghayriha fa akhadhuhu. At sinugod nila, inatake nila, na-raid nila ang kanyang hukbo, ang mga hayop ng mga taga-Makkah, kasama ang mga kamelyo at iba pa. At kinuha nila ang mga ito. Wakana fi sarhi mi'ata ba'irin li Abdul Muttalib. At kabilang sa mga kamelyong o kabilang sa mga hayop
na nakuha nila ay 200 kamilyo, 200 na mga camels na pag-aari ni Abdul Muttalib. Sino si Abdul Muttalib? Ha? Lolo, ahsan. Si Abdul Muttalib, siya ang lolo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong pangalan ng tatay ni Propeta Muhammad? Ha? Abdullah, ahsan. Fahuwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Mula sa mga kinuha nila na hayop ay ang 200 na mga kamelyo ni Abdul Muttalib. وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة وكان يقال له الأسود بن مفسود. At ang nanguna sa pagsalakay o ang pagsugod sa mga hayop sa utos ni Abraha ay ang pinuno ng unahang bahagi ng hukbo na tinatawag na Al-Aswad ibn Mafsud. Al-Aswad ibn Mafsud. Fahajahu ba'dul Arab fima dhakarahu Ibn Ishaq. At ayon sa binanggit ni Ibn Ishaq, tinutya siya ng ilan sa mga Arabo. Waba'atha Abraha Hunatata al-Himyari ila Makkah wa amarahu an ya'tiyahu bi ashrafi Quraysh. At ipinadala ni Abraha si Hunata al-Himyari. Hunata al-Himyari sa Makkah. At inutusan siyang dalhin sa kanya ang pinakamarangal sa Quraysh. Ibig sabihin kung sino ang pinuno nila. وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت. At sabihin sa kanila, ipaalam sa kanila na ang hari na si Abraha ay hindi pumunta upang labanan sila. Maliban lamang kung pipigilan nila siya mula sa bahay, mula sa pagkasira ng Kaaba. فجاء حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال. Kaya dumating si Hunata sa Makkah at itinuro sa kanya si Abdul Muttalib ibn Hashim, ang lolo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at ipinaabot niya rito ang sinabi ni Abraha. فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة. Sinabi sa kanya ni Abdul Muttalib, wallahi, sumpa sa Allah, hindi namin nais, hindi namin gusto na labanan siya at wala kaming kakayahan para dito. Hadha Baitullahil Haram wa Baitu Khalilihi Ibrahim. Itong Kaaba daw, ito ay ang banal na bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang bahay na kanyang minamahal na si Ibrahim a.s. Anong connection ni Ibrahim a.s. sa Kaaba? Si Ibrahim a.s. siya ang gumawa ng Kaaba kasama sino? Si Ismail, ang anak ni Ibrahim alayhi salam. Ahsan, barakallahu fiik. Fa in yamna'hu minhu fa huwa baytuhu wa haramuhu. Kung pipigilan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Abraham mula dito, ito ay kanyang bahay. Ito ang bahay ng Allah at ang kanyang sagradong lugar, ang kanyang banal na lugar. Wa in yukhalliya bainahu wa bainahu fawallahi ma 'indana daf'un anhu. Ngunit kung hahayaan niya rito si Abraha, sumpa man sa Allah, wala kaming kakayahan pigilan siya, si Abraha. Faqala lahu Hunata fadhhab ma'i ilayh. Sinabi sa kanya ni Hunata, kung gayon, sumama ka sa akin papunta sa kanya. Fadhahaba ma'ahu falamma ra'ahu Abraha ajallahu wa kana Abdul Muttalib rajulan jamilan hasan al-manzar. Kaya sumama siya rito at nang makita siya ni Abraha ay iginalang niya siya sapagkat si Abdul Muttalib ay isang magandang lalaki at marangal ang anyo. Wa nazala Abrahatu an saririhi wa jalasa ma'ahu 'ala al-bisat. At bumaba si Abraha mula sa kanyang trono at umupo kasama niya sa banig. Wa qala li turjumanihi qul lahu hajatuka. At sinabi niya sa kanyang tagapagsalin, ng kanyang translator, sabihin mo sa kanya ano ang iyong kailangan. Faqala liturjuman inna hajati an yuradda alayya al-malik 200 ba'ir asabaha li. Sinabi niya sa tagapagsalin, sa translator, ang gusto ko ay ibalik sa akin ng hari na ito ang 200 kamelyo ko na kinuha niya. Ito ang kailangan niya kay Abraha. Faqala Abraha liturjumanihi, kaya sinabi ni Abraha doon sa translator niya, qul lahu, sabihin mo sa kanya, laqad kunta a'jabtani
hina ra'aytuka thumma qad zahidtu fika hina kallamtani. Humanga ako sa iyo nang una kita makita, ngunit bumaba ang tingin ko sa iyo nang kausapin mo ako. Atukallimuni fi mi'ati ba'ir asabtuha lak wa tatruku baytan huwa dinuka wa dinu abaika qad ji'tu lihadmihi la tukallimuni fihi. Kinakausap mo ako tungkol sa 200 kamilyo na kinuha ko mula sa iyo, ngunit hindi mo ako kinakausap tungkol sa bahay, tungkol sa Kaaba, na siyang relihiyon mo at relihiyon ng iyong mga ninuno, na pumunta ako upang sirain ito. Yani imagine mo na pumunta si Abdul Muttalib at tinanong siya anong kailangan mo, tapos sabi niya ibalik mo lang sa akin ng 200 camels. Hindi niya sinabi about sa yung bahay, yung Al-Kaaba. Faqala lahu Abdul Muttalib, inni ana rabbul ibil. Sinabi ni Abdul Muttalib, ako ang may-ari ng kamelyo. Wa inna lil bayti rabban sayamna'uhu. At ang bahay, ang Kaaba, ay may-ari, ay may Panginoon na magpoprotekta ito. Qala ma kana liyamtani'a minni. Sinabi niya, hindi niya ako kayang pigilan. Ganito ka arrogante si Abraha. Qala anta wa dhak. Sinabi niya, nasa iyo na yan. Parang bahala ka na dyan. Yan ang gusto mo. Wa yuqal innahu dhahaba ma'a Abdul Muttalib jama'atun min ashrafil Arab. At sinabi ng sa ibang mga salaysay na may isang grupo ng mga mararangal na Arabo na sumama kay Abdul Muttalib. Fa'aradu ala Abraha thulutha amwali Tihama ala an yarji'a 'anil bayt fa aba 'alayhim. Inalok nila si Abraha ng 1/3, 1/3 na mga kayamanan ng Tihama. Anong kapalit dito? Na ang kapalit ng pagtalikod niya sa pag-atake sa Kaaba, ngunit tumanggi si Abraha. Waradda Abraha ala Abdul Muttalib ibilahu. At ibinalik ni Abraha kay Abdul Muttalib ang kanyang mga kamelyo. Waraja'a Abdul Muttalib ila Quraysh fa amarahum bil khuruj min Makkah. Bumalik si Abdul Muttalib sa Quraysh at inutusan silang lumabas mula sa Makkah. وَتَحَسُّنِي فِي رُؤُوسِ الْجِبَالِ وَتَخَوُّفًا عَلَيْهِمْ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ. At sumilong sa mga tuktok ng bundok dahil sa takot na may mangyaring masama sa kanila mula sa hukbo, mula sa jaysh. ثُمَّ قَامَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَأَخَذَ بِحِلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ. Pagkatapos ay tumayo si Abdul Muttalib at humawak sa hawakan ng pintuan ng Kaaba. وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. At tumayo siya at kasama niya ang ilang lalaki mula sa Quraysh na nagdudua, na nanalangin sa Allah at humihingi ng kanyang tulong laban kay Abraha at sa kanyang hukbo. وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة. At sinabi ni Abdul Muttalib habang ang hawakan ng pintuan ng Kaaba, Lahumma innal mar'a yamna'u rahlahu famna' hilalaka la yaghlibanna salibuhum wa mihaluhum ghadwan mihalaka. O Allah, tunay na pinoprotektahan ng mga tao ang kanyang sariling tahanan, ang kanyang sariling bahay. Kaya protektahan mo ang iyong banal na lugar. Huwag mong hayaang manaig na bukas ang kanilang krus at kanilang lakas laban sa iyong lakas. Qala Ibn Ishaq, thumma arsala Abdul Muttalib halqat al-bab, thumma kharaju ila ru'us al-jibal. Sinabi ni Ibn Ishaq, pagkatapos ay binitawan ni Abdul Muttalib ang hawakan ng pintuan at umalis sila patungo sa mga tuktok ng mga bundok. وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة. At binanggit ni Muqatil ibn Sulaiman na nag-iwan sila malapit sa bahay ng 100 kamelyo pang-alay na may mga kwentas bilang tanda. لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منه. Baka sakaling kunin ng ilan sa hukbo, ilan sa mga sundalo ni Abraha ang mga alay na ito na walang karapatan at paghihigantihan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil dito. Falamma asbaha Abraha tahayya'a lidukhuli Makkah wa hayya'a filahu wa kana ismuhu Mahmudan wa abbaha jayshahu. Pagsapit ng umaga,
naghanda si Abraha upang pumasok sa Makkah. Inihanda niya ang kanyang elepante na ang pangalan ay Mahmud at inayos ang kanyang hukbo, ang kanyang mga sundalo. Falamma wajjahul fila nahwa Makkah, nang iharap nila ang elepante patungo sa Makkah, aqbala Nufail ibn Habib hatta qama ila jambihi. Lumapit si Nufail ibn Habib at tumayo sa tabi nito, sa tabi ng elepante na si Mahmud. Thumma akhadha bi udhunihi wa qala ubruk Mahmud. Pagkatapos ay hinawakan niya ang tenga ng elepante at sinabi, lumuhod ka o Mahmud. Warji' rashidan min haythu ji'ta fa innaka fi baladillahi al-haram. At bumalik ka ng maayos sa lugar na iyong pinanggalingan, sapagkat ikaw ay nasa sagradong lupain, sa banal na lupain ng Allah, sa Makkah. Thumma arsala udhunahu fabaraka al-fil. Pagkatapos ay binitawan niya ang tenga ng elepante na ito at lumuhod ang elepante. Wa kharaja Nufail bin Habib yashtaddu hatta us'ida fil jabal. At tumakbong mabilis si Nufail bin Habib hanggang sa makakyat siya sa bundok, sumama kila Abdul Muttalib. Wa darabul fil yaquma fa aba. At hinampas nila ang elepante upang tumayo, ngunit tumanggi ito. Fa darabu fi ra'sihi bit tabarzin wa adkhalu mahajin lahum fi maraqihi fabazaghuhu biha liyaquma fa aba. Kaya anong ginawa ni Abraha? Hinampas nila ang ulo nito gamit ang palakol, ang axe. At tinusok nila ang tagiliran nito gamit ang kanilang mga iron hooks para tumayo ito. Pero ayaw pa rin nitong tumayo. فَوَجَّهُوهُ رَاجِعًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَامَ يُهَرْوِلْ. Nang iharap nila ang elepante sa Yemen, tumayo ito ng mabilis at kumbaga yuharwil, naglakad ng mabilis. وَوَجَّهُوهُ إِلَى الشَّامِ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. At nang iharap nila ito patungo sa Sham, ginawa rin nito ang ganun, kumbaga naglakad siya. وَوَجَّهُوهُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. At nang iharap nila patungo sa silangan, sa east, ginawa rin ito ng ganun. وَوَجَّهُوهُ إِلَى مَكَّةَ فَبَرَكَ. Ngunit nang iharap nila ito patungo sa Makkah, muli itong lumuhod. وَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا مِنَ الْبَحْرِ أَمْثَالَ الْخَطَاطِيفِ وَالْبَلَسَانِ. At nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kanila ang mga ibon mula sa dagat na parang mga layang-layang, or sa English, swallow. Kung i-search natin sa Google ang swallow, makikita natin anong klaseng ibon yun. At ng isang uri ng ibon na tinatawag na al-balasan. Ma'a kulli ta'irin minha 3 ahjar yahmiluha. Ang bawat ibon ay may dalang 3 bato. Isang bato, hajarun fi minqarihi, isang bato sa tuka nito, sa kanyang bibig. Wa hajaran fi rijlayhi, at 2 bato sa mga paa nito. Amthalul hummus wal adas, nakasing laki ng al-hummus wal adas. Alam niyo anong hummus wal adas? Pagkain ito. Hummus parang chickpea. Wal adas, lentils. So kung i-search natin, malaman natin na gaano ito kaliit. La tusibu minhum ahadan illa halak. Walaysa kulluhum asabat. Walang natatamaan sa kanila ng mga batong ito maliban na siya ay namamatay, ngunit hindi lahat sa kanila ay tinamaan. Wa kharaju haribina yabtadiruna at-tariq wa yasaluna an Nufail yadullahum ala at-tariq. Kaya tumakas sila at nagunahang hanapin ang daan, at hinahanap nila si Nufail upang ituro sa kanilang daan. Kasi siya ang nag-guide sa kanila papunta sa Al-Hijaz, na yun gusto nilang tumakas, hinahanap nila si Nufail para i-guide sila. Pero saan pumunta si Nufail? Sa bundok. Makyat siya. Wa Nufail ala ra'sil jabal ma'a Quraysh wa Arab al-Hijaz. Samantala si Nufail ay nasa tuktok ng bundok kasama ang Quraysh at mga Arabo ng Hijaz. Yanzuruna madha anzalallahu bi ashabil fil min an-niqmah. Na pinapanood nila ang kaparusahan na ibinaba ng Allah sa mga kasamahan ng elepante. Wa ja'ala Nufail yaqul ayna al-mafar.
wal ilahu talib wal ashram al maghlub ghairul ghalib. At sinasabi ni Nufail, saan kayo tatakas? Ang Allah ang humahabol sa inyo. At si Ashram, ibig sabihin si Abraha, ang matatalo, hindi ang mananalo. Qala Ibn Ishaq wa qala Nufail fi dhalika aydan. Sinabi ni Ibn Ishaq at sinabi rin ni Nufail tungkol dito, ala huyyiti anna ya Rudayna, na'imnakum ma'al isbahi aina. O Rudayna, naway batiin ka para sa amin, na yung umaga ay nakita namin ang bagay na nagpasaya sa aming mga mata. Rudayna, law ra'ayti wala tarayhi, Rudayna, law ra'ayti wala tarayhi, lada jambil muhassabi ma ra'ayna. O Rudayna, kung nakita mo lamang ngunit hindi mo ito nakita, ang nakita namin sa tabi ng al-muhassab, idhan la'adhartini wa hamidti amri walam ta'say alayya ala ma fata bayna. Walam ta'sa ala ma fata bayna. Kung nakita mo yon, maintindihan mo ako at pupurihin ang aking ginawa at hindi ka malulungkot sa anumang lumipal sa pagitan natin. Hamidtullaha idh absartu tayra. Pinuri ko ang Allah nang makita ko ang mga ibon. Wa khiftu hijaratan tulqa alayna. At natakot ako, baka ang mga bato ay ibato rin sa amin. Fakullul qawm yas'alu an Nufail, ka'anna alayya lil hubshani dayna. At ang lahat ng mga tao ay nagtatanong tungkol kay Nufail na para bang may utang ako sa mga taga-Habasha. Wa dhakara al-Waqidi bi asanidihi annahum lamma ta'abba'u lidukhul al-haram wa hayya'u al-fil ja'alu la yasrifunahu ila jihati min sa'ir al-jihad illa dhahaba fiha. At binanggit ni al-Waqidi rahimahullah ta'ala sa pamamagitan ng kaniyang mga asanid na nang maghanda sila upang pumasok sa haram at ihanda ang elepante anumang direksyon ang iharap nila, rito ay pumupunta ito. فَإِذَا وَجَّهُوهُ إِلَى الْحَرَمِ رَبَضَ وَصَاحَ. Pero kapag ibinabaling nila ito papunta sa haram, hinaharap ito papunta sa haram, sa Kaaba, lumuluhod ito at sumisigaw. وَجَعَلَ أَبْرَهَا يَحْمِلُ عَلَى سَائِسِ الْفِيلِ وَيَنْهَرُهُ وَيَضْرِبُهُ لِيَقْهَرَ الْفِيلَ عَلَى دُخُولِ الْحَرَمِ. At sinisigawan at hinahampas ni Abraha ang tagapag-alaga ng elepante upang pilitin itong papasukin ang elepante sa haram. وَطَالَ الْفَصْلُ فِي ذَلِكَ. At tumagal ng matagal ang ganitong pangyayari. هَذَا وَعَبْدُ الْمُطَّلِبْ وَجَمَاعَةُ مِنْ أَشْرَافِ مَكَّةِ. Samantala si Abdul Muttalib at ang ilan sa mga mararangal na Makkah, minhum al-Mut'im bin Adi, kabilang sina ay Mut'im bin Adi, wa Amr bin A'id, ibn Imran, ibn Makhzum, wa Mas'ud ibn Amr al-Thaqafi, ala Hira. So saan sila nakapwesto? Sa Hira. Anong bundok itong Hira? Anong pag-aralan natin sa sira ng Propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa bundok na Al-Hira? So before naging Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pumupunta siya sa Gharul Hira at kumbaga doon siya parang nag-i'tikaf na nananatili siya doon sumasama sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang mga Quraysh, sila Abdul Muttalib, saan sila pumunta? Dito sa Al-Hira. Yanzuruna ila ma al-Habashatu yasna'un wa madha yalqawna min amri al-fil wa huwa al-ajabul ujab. Pinapanood nila kung ano ang gagawin ng mga taga-Habasha at kung ano ang mangyayari sa kanila dahil sa elepante. At ito ay talagang isang manghang pangyayari. فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. Habang sila ay nasa ganitong kalagayan, nagpadala ang Allah laban sa kanila ng mga ibong ababil, ay qita'an sufran dunal hamam. Ibig sabihin ay magkakahiwalay na mga grupo na mga dilaw, mga yellow na ibon na mas maliit pa ito kaysa sa kalapati. Wa arjuluha humrun. At ang kanilang mga paa ay red. Wa ma'a kulli ta'irin 3 ahjar. At bawat ibon ay may dalang 3 bato. Wa ja'at fa halaqat 'alayhim wa arsalat tilka al-ahjar 'alayhim fa halaku. At dumating ang mga ibon at umikot sa ibabaw nila. Pagkatapos ay binagsak sa kanila ang mga batong iyon, kaya sila ay namatay.
وقال محمد بن كعب جاءوا بفيلين فأما محمود فربض وأما الآخر فشجع فحسب. At sinabi ni Muhammad ibn Ka'ab, nagdala sila ng dalawang elepante. Si Mahmud ay lumuhod at ayaw nang tumayo, samantalang ang isa ay nagpatuloy kaya binato ito. وقال وهب بن منبه كان معهم فيلة فأما محمود وهو فيل الملك فربض ليقتدي به baqiyatul fiyala. At sinabi ni Wahab ibn Munabbih, may kasama silang ilang elepante tungkol kay Mahmud na siyang elepante ng hari, lumuhod ito kaya sinundan ito ng ibang mga elepante. Wa kana fiha filun tashajja'a fahusiba faharabat baqiyatul fiyala. Ngunit may isang elepanteng lakas loob na sumulong kaya tinamaan ito ng mga bato at tumakas ang natitirang mga elepante. وقال عطاء بن يسار وغيره ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة. At sinabi ni Atay bin Yasar at ng iba pa, hindi lahat sa kanila ay agad na tinamaan ng kaparusahan sa mismong oras na iyon. Bal minhum man halaka sari'an, sa halip ang ilan sa kanila ay agad namatay, wa minhum man ja'ala yatasaqatu udwan wa hum haribun. At ang iba naman ay unti-unting nalalaglag ang mga bahagi ng kanilang katawan habang sila ay tumatakas. Wa kana Abraha mimman yatasaqat udwan hatta mata bibilad Khath'am. At kabilang si Abraha sa mga unti-unting nalalaglag ang mga bahagi ng katawan hanggang sa namatay siya sa lupain ng Khath'am. Qala Ibn Ishaq fakharaju yatasaqatuna bikulli tariqin wa yahlakuna ala kulli manhalin. Sinabi ni Ibn Ishaq, kaya umalis silang nagkakalaglagan sa bawat daan at namamatay sa bawat lugar na kanilang hinihintuan. Wa usiba Abraha fi jasadihi wa kharaju bihi ma'ahum yasqutu unmulatan. At tinamaan si Abraha sa kanyang katawan at isinama nila siya sa kanilang pag-uwi habang unti-unting nalalaglag ang mga bahagi ng kanyang mga daliri. Hatta qadimu bihi San'a wa huwa mithlu farkhi at-ta'ir. Hanggang sa makarating sila kasama niya sa San'a na ang kanyang katawan ay parang sisiw na ng ibon. Fama mata hatta insada'a sadruhu an qalbihi fima yaz'umun. At ayon sa kanilang sinasabi, hindi siya namatay hanggang sa mabiyak ang kanyang dibdib at lumitaw ang kanyang puso. وذكر مقاتل بن سليمان أن قريشا أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم وما كان معهم. At binanggit ni Muqatil ibn Sulaiman na nakakuha ang Quraysh ng napakaraming kayamanan mula sa mga naiwan nilang ari-arian at kagamitan. Wa anna Abdul Muttalib asaba yawma idhin min adh-dhahabi ma mala'a hufra. At nakakuha si Abdul Muttalib nung araw na iyon ng gintong sapat upang mapuno ang isang hukay. فقال ابن إسحاق وحدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام. At sinabi ni Ibn Ishaq, isinalaysay sa akin ni Yaqub ibn Utbah na naisalaysay sa kanya na ang unang pagkakataon nakita ang measles at smallpox sa lupain ng mga Arab ay nung taon na yon sa Am al-Fil. Wa annahu awwalu ma ru'iya bihi marairu ash-shajar. At yun din ang unang pagkakataon nakita roon ang mga mapapait na mga halaman tulad ng al-harmal, wal-hanzal, wal-ushar, dhalika al-am sa taong yun. Wa hakadha ru'ya an Ikrima min tariqin jayyid. At ganito rin ang naiulat mula kay Ikrima sa pamamagitan ng isang magandang sanad. At dito natapos ang tafsir ni Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. At dito rin tayo magtatapos para sa araw na ito. At sa susunod natin pagtitipon, kukunin natin ang nakasanayan nating paraan sa pag-aaral ng tafsir ng dalawang sura na ito, ang Suratul Fil wa anong sura? Suratul Quraysh. Dahil ang dalawang sura na ito ay may connection. At kukunin natin ang kahulugan ng bawat salita upang madagdagan ang ating mga vocabularies.
At kukunin rin natin ang tafsir. Hadha wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.